Great day, malayang puso. Ayan, nandito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng konting komento sa budget hearing na nangyari sa Kongreso. Yan. Siguro alam mo naman ng lahat, kung napanood ng lahat itong mga pangyayari sa budget hearing sa Kongreso, itong hinihingi ng OBP na budget tungkol sa paggawa ng librong Isang Kaibigan. Ayan. At dito napag-alaman ng taong bayan na ayaw sagutin ni VP Sara yung mga tanong na ipinrepare ng mga kongresista sa hearing na ito. At siguro na highlight dito yung tanong ni Franz Castro. Isa sa mga na-highlight para sa akin, yung tanong ni Franz Castro na tungkol sa confidential fund. At ito ay parang personalang sagutan ang nangyari dito. Parang pinersonal ni Inday ni VP Sara itong si Franz Castro, Congressman Franz Castro, na bakit daw nandito o nandun sa usapan na yon, sa hearing na yon, si Franz Castro. Ni-question niya dahil isang convicted, may kasong convicted sa child abuse, at kung ano-ano pang mga sinabi. At siyempre hindi naman magpapatalo yung Franz Castro. Kilala nyo naman siguro yon na talagang katunggali ng mga Duterte. At tinawag na si VP Sara na parang isang pusit. Hinahalin tulad niya sa isang pusit na pag yung natatrap na ay magbubuga ng tinta para lumusot sa mga anumang bagay na para siya ay makalusot. Yun na nga, medyo nagkabutuhan pa para dun kay sa sagutan ng dalawa. At isa pang tutungkulan ko dyan ay yung tungkol kay Raul Manuel. Yun, tungkol kay Raul Manuel, na dahil hindi naman daw sumasagot itong si VP Sara sa mga tanong, dahil paulit-ulit lang yung sinasabi, ang ikinoment niya na lang ay yung tungkol sa paggawa ng libro. At ang tinanong niya nga kung sino yung author ng libro, dahil ipinlas siya sa screen na mayroong mga para sa kanya, para rin sa akin, mga maling salita, mga maling pantig. Maraming mga napuna yung si Raul Castro. At yun, iba na naman yung sinagot ni ni Inday VP Sara. At yun na nga, ang tanging isinagot na lang ni Inday Sara na ang author ng librong hinihingi niya ng budget ay walang iba kundi si Raul Manuel. Yun.
Nagtatanong sa kanya ng maayos, pero idinaan niya sa joke, sa biro, na yun ang utor. Kumbaga, para sa akin, budget hearing, humingi ka ng budget sa Kongreso at sa Senado. Pero isang paalala lang po, BP Sara, ay ito pong hinihingi ninyong budget na gagastusin nyo rin po sa inyong opisina, kung ano mga programa man na inyong ginagawa sa inyong opisina, ay paalala lang na ang pera pong ito ay galing po sa taong bayan. Normal po siguro na tanungin kayo na kung saan nyo gagamitin at paano mo gamitin ang pera ng bayan. Kasi ang pera ng bayan, hindi po ito isang alkansya na iniipon lang ng isang tao, kundi ang pera ng bayan ay taong bayan ang may gawa, sa taong bayan galing. Kaya wag naman po nating basta-bastahin lang. Siguro sagutin natin yung tanong. Kaya naman yung sinasabi niyo po na bakit kailangan pag-usapan yung confidential fund na 125 million, mayroon pa kasi hindi pa tapos yung kulang po yung mga report. Siguro sa ikatatahimik ng lahat, dahil ikaw naman po yung author sa OBP, ikaw naman yung namamahala diyan, siguro kaya nyo pong sagutin kahit saang aspeto kayo tanungin, sa hearing man yan, sa personal man yan, siguro kaya nyo pong sagutin. Lumalabas kasi na parang iniiwasan mo yung mga tanong para yung taong bayan ay lalong magtaka kung saan nyo ginagamit yung pera ng bayan. Kaya para sa akin, kailangan yung sumagot. Ayun nga po, umabot pa nga ng 6 na oras, o mahigit pa yata ng 6 na oras yung budget hearing na nangyari sa Kongreso, at hindi nga natapos, na-receipt pa. Ibig sabihin, mas siguro kung yung mga tanong ng bawat kongresista ay tigdadalawang tanong lang, baka sa sunod na hearing mas lalong pang dumami pa yung mga katanungan. Karapatan po nila magtanong dahil yun po ay committee nila, kasama po sila sa committee. May karapatan sila magtanong, at karapatan mo din na sumagot at manahimik. Siguro kung idolin mo si Alice Go, edi ganun na rin yung sinagot niyo po paulit-ulit para maiwasan yung tanong ng taong bayan, tanong ng mga kongresista. Sa tingin ko po napapasama po yung ginagawa po natin, yung ginagawa po ninyo, parang napapasama pa yung nagiging sistema. Kaya sa susunod na pangdinig ng budget hearing, sumagot na po kayo. Isama nyo na po yung mga kasamahan nyo sa OBP para may katulong po kayong sumagot, para mayroon naman po kayong ituturo, kumbaga, na sumagot. Ayan, hanggang dyan na lang muna ang ating komento. Maiksi lang naman yung komento natin. Kung paulit-ulit, idol ko si BP, paulit-ulit din.